Biyahe na naman sa gabi. Good day sa inyo mga pards. Welcome ulit sa aking channel at hopefully ulit okay ulit ang aking audio at medyo matagal akong walang upload dahil yun nga, nagbisi-bisiyan na naman tayo, no? Hindi tayo makatuloy-tuloy ng upload. So ayun nga mga pards, ano ba yung mga ginawa ko nakaraan, no? Regarding pala sa sa G-Racing na engine oil, may nag-comment kasi, ma-mention lang din, may nag-comment sa video na yon na i-try ko daw na mayroong additives na nano-moly, tama ba mga parts, nano-moly wala akong lalagyan. Hindi ko pa, sa ngayon hindi ko pa alam mga parts, no? Kasi parang wala akong balak lagyan ng additives yung G-Racing kasi para sa akin sapat na yung yung kasi may sarili na siyang additives yung G-Racing mga parts, meron na. Kasi maaaring sabi natin gumanda kung mas gumanda kung lalagyan ng nano-moly na panibagong additives. Maaaring kasi yung tama ba? Texture ba? O yung timplada niya mababago. Yung timpla nung G-Racing na oil, sabi natin gumanda or mas lalapot siya. Kasi pag lalapot kasi mga parts ang langis, sabi natin mas lalapot siya. Para sa akin sa akin lang hindi ako magaling sa mga bagay na masyadong maraming binabago sa standard. Maaring gumanda, maaring naman magkaroon ng ibang epekto. Kung anong epekto yun, sa aking palagay lang naman, maaaring mas lumapot siya ng bahagya o lumapot siya. Pero yung travel niya, yung travel ng oil galing sa baba papuntang head, baka magkaroon ng delay. Sa akin lang naman, hindi naman ako nagmamarunong, niisip ko lang din naman yung mga ganun. Baka sakaling magkaroon ng ibang epekto, maaaring maganda, maaaring naman sa katagalan magkaroon ng delay sa yun nga sa pag-angat ng engine oil sa head natin. Kasi nga panibagong additives, mababago yung standard niya o yung viscosity niya na 10W40. Yun lang. Medyo mababaw yung dahilan ko, pero yun lang talaga iniisip ko kung magdadagdag ng panibagong additives. Kasi nga may additives na siya, pero malay natin mag-try ako pero sa ngayon wala akong balak i-try kasi another gastos. Buti sana kung tulad ako ng iba na madali lang kumita ng pera para sa panibagong gastos. Sa akin enough na yung sa ngayon, sa akin pala, sa ngayon enough na yung kung anong meron sa G-Racing. Pero tingnan natin sa mga darating na panahon, medyo nagkaroon ng budget,
Number 1 kasi talaga budget mga parts eh. Hindi naman basta-basta talaga na gagastos tayo. So ayun, isa ginawa ko kanina, nag-ano ako mga parts nun, sinilip ko ulit yung CVT, tingnan ko kung umaangat siya, pero hindi siya umaangat eh. Marahil kaya hindi umaangat, may mali sa timpla ng bola ko. Yun, medyo nag-adjust ako sa bola, kakapain ko lang pa konti-konti, hindi yung basta-basta palit lahat na dapat palitan. Kasi sa pagtotoo ng panggilid, kailangan mahanap ko yung pinaka baseline mo mga parts, kung ano yung babagay sa center spring mo, clutch spring mo, sa bola. Kailangan magtugma-tugma yan para makuha yung magandang timplada. Yun, nag-adjust lang ako ng bola. Hindi pa siya sumasagad, pero okay lang yun. Maganda naman performance nung kalkal. Paano pa naman may sasagad eh, tulad na ganito. So nakita mo, siksikan. Oh, walang ilaw yung motor na yun At late na naman ako, mag alas 8 na. Sigurado traffic na naman sa dadaanan ko. Normal na yun, wala nang bago. Kunting adjust lang ng bola yung ginawa ko dito. Pag nakuha natin yung magandang timpla ng bola, try natin mag-adjust sa iba. Try natin mag-adjust ng mga spring kung may adjust pa. Yan. Tapos pag wala pa rin talaga, try kong palitan yung clutch spring. Yan, para mas matindi yung buwelo. Ang kagandahan kasi sa stock na tipid sa gasolina mga parts, pag stock na clutch spring. So kung balang araw may sasagad ko rin yan. Kasi yung ginawa natin, ginawa ko nga yun. Tingnan ko kung kayang sumampa nung belt sa pulley. So mukha naman siyang sasampa, kasi pag pinagdikit ko yung pulley, sumasampa naman eh. Iba kasi talaga yung may load o may angkas, nakaangkas ka o minamaneho mo, kaysa yung ididikit mo siya, ay patatakboy mo siya na naka-center stand, saka ibibirahin mo. Magkaiba ng yun eh, ng senaryo eh. Iba pa rin talaga yung may load talaga yung motor o may nakaangkas. Iba pa rin yung performance kumbaga. Naging okay din naman nung nag-adjust ako ng bola. Ayos din naman. So sa mga susunod na subukan ko mo ito mga isang linggo bago ulit ako mag-adjust. Medyo nakukulangan ako. Nakukulangan pa ako. Try natin mag-adjust ng kung ano man pwede pang adjust sa mga susunod. Hindi nga basta-basta rin ang pagtuon ng CVT. Mahirap naman yung baklas kabit nalalosted yung mga tornilyo. Yun. So ilang siguro for today yung mga parts. Konting info lang about sa kalkal, tapos about dun sa G-Racing na nag-comment na gamitan ko daw ng additives nanomoly. So ilang for today mga parts. Salamat.